Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga ka-review natin na kapapasok lang po. Impeach Sara pinalagan, timbog na, Remulla kumanta na. Nako. Jaime Marcos PBBM nabulabog na huli. Nako, ano kaya ito? Yan mga kabayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago po natin simulan to, yan, sa mga bago pa lang at hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kabayan, bago po natin muling i-play ang video ito. Nako, ito mga kabayan, pasadahan muna natin yung sinasabi nilang impeach sa BP Sara rally, no? Yan, papalagan po natin yan mga kabayan. Kasi nga po, bago natin bigyan ng komento, ito panoorin muna natin, ha? Ito po yun panoorin po natin to. Ito, impeach Sara now, nagkilos protesta ang iba't ibang grupo. Nangungunang Bayan Party List at Magdalo. Nako po. Yung kaya Senator Reza Hontiveros at yung kaya former Senator Trillanes, mga kababayan. Sara now! Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Impeach! Impeach! Impeach Sara now! Impeach Sara now! Impeach! Impeach! So, yan po ang sigaw nila mga kababayan, impeach Sara Duterte, impeach Sara now. But, akala ko ba marami sila? No, bago po tayo nagsimula mga kababayan, nag-research po ako sa YouTube, no? Sinearch ko po yung keyword na impeach Sara now. Pero wala akong isa lang po yung nakita kong vlogger, no? Na nagka-cover mga kababayan. Siguro yung iba tulog pa. Eto na, nag-rally na po sila. Paramihin nyo na po yung tao ninyo dyan para hindi naman kayo magmukhang kawawa, no? Well, anyway mga kababayan, ito po yung sinasabi ko kanina, papalagan po natin to. Bakit? Kayo eto lang kayo, talaga bang para sa bayan kayo? Kasi tingnan nyo ang problema natin, wala naman sa Vice President. No? Bakit? Nangungurap ba ang ating Vice President? No, para i-impeach ninyo? Lahat ng pinupukol ninyong issue, the Vice President have evidences. No? May mga ebidensya po na magpapatunay na mali po kayo. At yan po ay mga COA report. Walang anomalya. Kita nyo na yan mga kababayan. Bakit nyo ni-insist na may kasalanan talaga si Vice President Sara Duterte? COA ba kayo? Diba? Nakakainis lang mga kababayan kasi mukhang you are barking on a wrong tree, no? Mali po ang tinatahulan ninyo. Hindi po si Vice President Sara Duterte ang dapat ma-impeach, kung di ito pong mga bangag mga kababayan, no? Grabe kayo. Grabe po kayo. Akala ko para kayo sa bayan, no? I think para kayo sa pera. Yung pong naiisip ko yung pong yung first impression ko sa inyo, nakikita ko sa kayo ngayon. You are not for the ordinary people, Filipino, no? Kayo po ay para sa pera. Yan pong nakikita ko. Ewan ko lang sa iba kung anong nakikita sa inyo. Pero yun po ang nakikita ko. Wala kayong magagawa. Opinion ko to. Opinion ko to. Total, opinion nyo. Hindi naman namin pinapakialaman. Pero yun po yun pong nakikita ko. First impression. Sige nga kayo mga kababayan, ano ang first impression ninyo sa kanila? Ako, pera talaga Pera po ang first impression ko sa kanila. May mga kasama po silang mga pari dyan mga kababayan, no? And I think, yung mga pari natin, para sa tao yan makatao po sila, no? So, hindi ko alam kung ang ipinunta ba nila dyan to impeach Vice President Sara Duterte is for the humanity. Kasi kung humanity ang concern mo, dapat nakikita mo yung mga pangungurap, no? Harap-harapang pangungurap ng administrasyong ito.
Pero hindi niyo nakikita. Ang nakita niyo si Vice President Sara Duterte. Okay? Nakakalungkot naman. No? May mga Pilipinong tulog. Ito, mukhang mga desente naman ito, mga kababayan. Sa bagay, mga dilawan, mga desente talaga yan eh. Pero sa kabila ng pagiging desente nila, may mga sekreto po yan, no? Alam na po natin yan eh. Ganyan po style dilawan, mga kababayan. So, anong opinion nyo dito? Anong impression ninyo? First impression, without any caption. Yan po. Yan pa lang, oh. Yan pa lang sa... Teka lang. Ito. Yan pa lang na ano nila, tarpaulin, no? Impeach Sara. Anong impression nyo dyan? Sa pagmumukha nila, anong impression ninyo, mga kababayan? Ako, nanggigigil talaga ako eh, kasi, ay nako, mga bulag. Pipi at bingi ang mga ito, mga karbi natin. Well, anyway, gusto ko sanang palampasin ang isang post na ito, no? Ito mamaya, i-share ko mga kababayan. I-share po ng politiko. Kaso kung hindi ko talaga mapigilang i-share din sa inyo, ay baka sakaling matuwa rin kayo. Or magalit kayo sa post na ito ng politiko. Ito mga kababayan, 19 hours ago, politiko, sabi po dito, ito na lang yung sinabi ni President Bongbong Marcos Jr. I also learned, no, a valuable lesson, yan, lesson very early on, one that I carry with me to this day. Yung hanggang ngayon, dala-dala niya pa rin yung valuable lesson na ito, no? Never argue with your wife. Nako. Especially if she is a lawyer. Nako, kaya naman pala. Ito na po yung reason. Ito na po yung reason kung bakit masasabi natin na weak, no, ang ating presidente. Sabi niya po it is not a debate you will ever win. Talagang hindi ka po mananalo kung hindi mo susubukan. But anyway, mga karibin natin, yan po ang kanyang sinabi. Ang post po yan ng politiko, mga kababayan, ha? So, yan. Ano ba ito? Paalala ba ito? Paalala ba ito ni President Bongbong Marcos Jr. or pinapaalala niya lang sa atin na hindi niya kaya ang kanyang asawa at wala siyang magagawa? At kaya tatawagin na lang natin siyang Andres Desaya instead na Marcos Jr. No? Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po at ito na. Simulan na po natin yung video ito. Panoorin natin at bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. Itong nakakagulat viral trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang pag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na pagbalik at pagtanggal ng ilang mga pondo ng Philippine National Police or PNP nagdulot ng pagdududa sa marami sa ating mga kababayan kung ito ba ay may kaugnayan o wala sa issue ng blankong bicameral report scandal. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at paki-click na din ang notification bell para... So eto lang mga kababayan, sinasabi po ng administrasyong ito, we are progressive, no? Eto ang tanong ko mga karibin natin, maaaring maging tanong mo rin ito na, di ba? Isipin mo kung talagang progressive, nagprogreso na yung ating bansa, very progressive, di ba? Sabi nila yung ating ekonomiya, sabi nila, bakit sa administrasyong ito, ngayong 2025 yung budget, puro pangangaltas, no? Puro pangangaltas, pangtatapyas, pag hindi tapyasan talagang i-zero nila yung budget. Ang tanong, bakit nangyayari to? Akala ko ba progressive na tayo? Kasi hindi po nag-co-coordinate, no? Pag sinabi natin progressive, dapat galante ka sa pagbibigyan ng pondo ng bawat isang departamento. I mean, yung sapat. Hindi mo babawasan, hindi mo rin i-zero. Pero sa panahon ito, bakit ganito ang nangyayari? Pag hindi ka bawasan, i-zero yung budget mo. Tapos sasabihin nilang, progressive tayo. Baka progresibo lang tayo sa utang, mga kababayan. And yet, we don't see any big ticket projects. Yan ang masakit, no? Palaki ang utang natin, but we don't see any big ticket project
coming from this administration. So, ano ito? Saan na ba napupunta ang mga tax ng Pilipino, bawat isang Pilipino? Diba? O, tapos, i-impeach nyo si Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, tingnan nyo ha, kung gusto nyo ma-impeach si Vice President Duterte, ang ibig nyo lang sabihin, kinukonsinti ninyo ang ginagawa ng administrasyong ito. You allow, you permit, no? Permitted, no? Inaalaw nyo sila na gawin nila yung mga ganitong bagay. Hindi ba kayo concerned sa Pilipinas? Parali-rali pa kayo. Oo, sa totoo lang. Gusto nyo ganito ang Pilipinas? Hindi, nagtatanong lang mga kababayan. Hindi tayo gulitan. Nagtatanong lang po tayo. Kasi parali-rali pa kayo. Samantalang sa likod ng pagrarally nyo yan, may nagaganap na ganito. And yet you don't see. Hindi nyo nakikita. Hindi nyo naririnig. Ano kayo? Iba kasi yung naririnig nyo at iba rin ang nakikita ninyo. Para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, sa gitna ng controversial patungkol sa di umano'y blankong bicameral report na di pa malinaw na may kaugnay sa kaganapang ito, inutos si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagbabalik ng ilang bahagi ng pondo at pagtanggal sa kalahating bilyong intelligence funds mula sa 2025 General Appropriations Act of GAA para sa Philippine National Police or PNP Information Technology Enhancement Program. Kinumpirma ito ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla at ayon sa kanya naging pahayag patungkol dito, as instructed by our President sa ating Budget Secretary, i-revoke ang budget ng IT at tatanggalin ang additional 500 million sa intelligence fund na nilagay sa GAA. So return to original amount ang budget ng Philippine National Police or PNP. Manat pa ni Remulla ay ilalaan ang pondo sa paglulungsad ng Integrated 911 System at ang pagbabalik ng SafeCam Security and Data Integration and Generation System. Bukod dito ay higit 1 billion ang i-realign para sa pagbili ng mga unprovisioned vehicles sa Bicol or Bicol region at para din sa Intelligence Fund ng Philippine National Police or PNP. Matapos na lumabas ang balitang ito ay umani agad ang samot-sari comment at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanika-nilang hineng at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, hindi po sila sinungaling si Tatay Diggs, kawawa naman nasiraan po siya. Mabuhay po Tatay Diggs, sa daming pumirma, nagkamali pa bago po pumirma, basa-basa mabuti po. Bistado na yan, dapat na yung ma-impeach at kasuhan, pati yung mga congressman at senador sa sangkot. Ano? Pwede ba yun? Pirma muna sa GAA bago veto? Baliktad yata, tiyak natatakot na ito, ibinalik yung pondo sa PNP. Karma is real. So yan mga kababayan, speaking of natatakot, no? Speaking of natatakot, President Bongbong Marcos Jr. naglabas po ng statement wherein sinasabi niyang itong pambabatikos sa 2025 national budget ay isang form of na ma-destabilize ang ating gobyerno sapagkat pag ito daw ay napunta sa korte, may stop ang lahat. So hindi mangyayari yung 2025 budget, national budget, no? So yan, sinisisi na naman po nila si former President Duterte or yung mga Duterte sa paglabas, no, ng isyung ito, mga kababayan. Mukhang medyo ano sa palagay niyo ang nararamdaman ngayon ni President Bongbong Marcos Jr.? Medyo natatakot ba? Ano ba sa palagay niyo? I think hindi po ito matatakot, no? Kinakabahan ba? I think hindi rin po ito kinakabahan kasi mga sanay na po ito, no? Ano sa palagay niyo? Ako hindi ko alam kung anong nararamdaman niya ngayon, pero I think
ang feeling nila ngayon, hindi okay, no? It's not good, no? real. Hintayin nyo lang ang oras ninyo. Judgment Day is coming. Be aware. At tandaan po natin kahit kailan hindi po magtatagumpay ang kasamaan mula sa kampo ng kadiliman dahil napagtagumpayan na po ito ng ating Diyos sa cross ng Kalbaryo 2,000 years ago na mahal ni Jesucristo ng ating Diyos at tagapagligtas. Amen. So yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon dito po naman sa pagbabawas ng pondo? Yan na, ibinalik sa original instead na pataasan pa yung pondo po sa PNP. Okay? Kaya under po ito ng DILG. Kaya nagsalita po si DILG Secretary John Vica Remulla. Yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon? Yun nga pong sinasabi ko kanina, bakit sa gobyernong ito kapag hindi zero, no, bawasan yung mga pondo? Bakit ganoon? Dapat stable yan at saka dapat nga yung mga pondo natin is palaki ng palaki para yung bansa natin maging progressive. Kasi ano naman ang gagamitin ng mga departamentong ito kung ililimit mo lang yung mga pondo nila dyan, no? Diba? Paano magiging modernize kung ililimit mo lang dyan? What I'm trying to point out mga kabayan, habang dapat tumatagal ng tumatagal, no? Kung ang perspective mo ay in the future, no? Magandang facility, world class, kung ano pa man yan, class A kung baga, di ba? May class na mga facility. You have to invest, no? Hindi mo dapat lilimitan lang dyan sa kakapiranggot na yan. Dapat ibigay mo full support kung baga, mga kababayan, di ba? Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa maglaw na tao.